Isipin niyo po, natulog kayo ng maayos at mukha kayong healthy, pero yun na pala ang huling gabi niyo sa mundo. Hindi po ito horror movie sa Netflix o takot-takot na kwento para magkabangungot kayo. Ito po ay totoo, isang nakakalungkot na karanasan ko sa isang pasyente na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Isang 68 years old na lalaki, active at healthy, proud na lolo ng 5 apo, namatay dahil sa massive heart attack habang mahimbing na natutulog ng madaling araw. Kinaumagahan, nakita siya ng asawa niya na parang tulog lang, parang walang nangyari, parang normal na gabi lang. Ang dahilan ng lahat ng ito na sumira sa pamilyang ito, isang napaka-common na pagkakamali, isang silent enemy na ayon sa alarming statistics. Milyon-milyong tao na nanonood ngayon ng video na ito ay ginagawa every night nang hindi alam ang deadly danger. Stay with me po kasi sa susunod na ilang minuto, ilalabas ko ang fatal habit na parang time bomb para sa heart at brain ninyo. At ang mas importante, ipapakita ko kung paano ang simple change na pwede ninyong gawin tonight ay literal na makakapag-save ng buhay ninyo at magdadagdag ng healthy years sa inyong existence. Ako po si Maricel Santos at sa aking mga taon bilang doktor dito sa Pilipinas, nakita ko na ng sobrang dami kung paano ang mga habits na mukhang walang problema ay nagtatapos sa devastating tragedy para sa buong pamilya. Ang kwento ng pasyente ko, tawagin natin siyang Tatay Ben para protektahan ang kanyang identity at respetuhin ang privacy ng pamilya. Hindi po ito rare isolated case na nangyari once lang. Ito ay etyo ng silent health crisis na nangyayari sa mga kwarto sa buong Pilipinas ngayon mismo habang pinapanood ninyo ito. Nang tumawag sa akin ang kanyang asawa kinaumagahan, completely devastated at confused, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Sabi niya habang umiiyak, "Doktora, hindi ko maintindihan." Nag-aalaga naman siya ng sarili niya, naglalakad everyday religiously. Hindi naman mataas ang cholesterol niya sa last exams. Paano nangyari ito sa healthy person? Ang shocking answer ay hindi po nasa diet niya o sa exercises na regular niyang ginagawa. Nasa kung paano niya ginugol ang kanyang gabi for years nang hindi alam ang danger. Ang autopsy ay nag-reveal nga ng acute myocardial infarction bilang cause of death. Pero ang true underlying cause, ang silent trigger na nag-set off ng lahat, ay isang bagay na completely unnoticed for whole years. Repeated episodes ng apnea habang natutulog, drastically aggravated pa ng posture kung paano siya natutulog every night. Sa video na ito, ay detail natin ang 5 specific nighttime mistakes na dramatically nag-increase ng risk ninyo na magkaroon ng massive heart attack o devastating stroke habang kayo ay natutulog. At rest assured po kasi para sa bawat mistake na ilalabas ko, bibigyan ko kayo ng clear, simple strategy na may solid medical backing para maprotektahan ninyo ang sarili starting today. Pero bago ilabas ang 5 deadly mistakes na ito, kailangan ninyong gawin ang isang importante ngayon. I-click ninyo ang subscribe sa channel agad kasi every week, nagdadala ako ng vital medical information na literal na makakapag-save ng buhay ninyo. I-leave ninyo yung powerful like para sa algorithm na ipakita ang urgent content na ito sa mas maraming tao. At ang mas importante, i-share ninyo ang video na ito sa parents ninyo, sa siblings ninyo, sa close friends ninyo. Comment ninyo below ang age ninyo at kung nakikilala ninyo ang any ng mga mistakes na ito sa sarili ninyong nighttime routine. Ngayon, ilabas na natin ang mistake number 1. Completely ignoring the glaring signs ng obstructive sleep apnea, lalo na kapag drastically nag-aggravate kayo ng everything sa wrong position kung paano kayo natutulog every night. Maraming tao ang firmly believe na ang snoring ay perfectly normal. Pero gusto kong maintindihan ninyo, ang malakas na snoring na interrupted ng sudden pauses ng total silence ay hindi normal. Ito ay desperate distress signal ng body ninyo. Every night habang kayo ay natutulog peacefully, parang may nilagay na heavy pillow sa mukha ninyo for 1, 0, 20, sometimes even 30 whole seconds nang hindi kayo pinat-breathe. Ang heart ninyo ay nagsisimulang tumibok with absolute desperation. Ang brain ninyo ay nag-go into total panic thinking na mamamatay na kayo. Ngayon, isipin ninyo na ang terrifying torture na ito ay nag-repeat ng 50, 100, even 300 times every single night. Yan exactly ang obstructive sleep apnea na sinisira ang body ninyo. Kapag kayo ay finally nakatulog relaxed,
Ang throat muscles ninyo ay naturally nag-relax din sa mga taong may obstructive apnea. Ang muscles na ito ay nag-relax ng sobra na ang airway ay literally nag-collapse at nag-close completely, parang heavy metal door na violently closed sa throat ninyo. Ang air ay simply hindi makapasa sa lungs at immediately ang oxygen levels sa blood ninyo ay nag-plummet dangerously low. Ang brain ay nag-release ng stress hormones tulad ng adrenaline sa massive amounts, nag-cause ng forced micro-awakening para kayo ay makahinga ulit. At ang deadly cycle ay nag-repeat non-stop all night. Bawat sharp drop ng oxygen ay complete cardiovascular emergency. Ang heart ay brutally forced na mag-pump ng much faster. Ang blood pressure ay instantly nag-shoot up sa dangerously high levels. Kung mayroon kayong 30 breathing pauses per hour, yan ay 240 devastating hypertensive emergencies every single night. Ang chronic cardiovascular stress na ito night after night ay absolutely devastating. Ang walls ng arteries ninyo ay progressively na-damage, nagiging extremely prone sa deadly atherosclerosis. Ang heart muscle ay literally nag-weaken. Ang international scientific evidence ay overwhelming. Ang untreated severe sleep apnea ay pwedeng mag-increase ng risk ninyo na magkaroon ng fatal stroke up to 3 times. Up to 76% ng patients na nag-suffer ng devastating stroke ay may undiagnosed sleep apnea bago ang event kung meron na kayong frequent nighttime micro-awakenings, night sweats, o gigising kayo every morning na completely dry ang bibig ninyo parang dessert. Ito ay clear red alert signs na hindi ninyo pwedeng i-ignore. Mistake number 2, desperately nag-resort sa sleeping pills nang hindi nag-understand ang underlying problem. Ang brutal truth, sleeping pills ay nag-fix absolutely nothing sa root cause. At sa mga taong may undiagnosed sleep apnea, pwede nitong mas lalo pang palalain ang everything. Maraming sedatives ay nag-relax ng already relaxed throat muscles even more deeply during sleep. Kung ang airway ninyo ay may natural tendency na mag-collapse, ang pill ay tremendously nag-facilitate na mas madali itong mag-collapse, nag-cause ng much longer breathing pauses na pwedeng pumatay sa inyo. Ang medications na ito ay dangerously nag-reduce ng ability ng brain na mag-react sa critical lack of oxygen. Yung sudden micro-awakening ay madalas na only survival mechanism na nag-save sa inyo. At ang pill ay pwedeng mag-suppress ng vital reflex na ito. Ang chronic prolonged use ng certain sleeping pills ay scientifically nag-associate sa much higher risk ng severe nighttime falls, devastating bone fractures, progressive mental confusion. Never under any circumstances i-mix ninyo ang sleeping pills with alcohol sa same night. Ang deadly combination na ito ay drastically nag-increase ng dangerous central nervous system depression, exponentially nag-multiply ng risk ng severe falls. Kung gigising kayo confused in the middle of the night at under the effect kayo ng lethal mixture na ito ay perfect recipe for disaster. Ang practical solution, kung kailangan talaga ninyo ng sleep medication, let it always be indicated and closely monitored ng personal doctor ninyo. Simultaneously, mag-work sa factors na really nag-change ng sleep quality naturally. Regular sleep and wake times, exposure sa natural light in the morning, reduction ng caffeine afternoon, elimination ng bright screens before bed. At kung may any suspicion ng sleep apnea, una dapat ay solve ninyo ang problem in breathing properly during the night. Mistake number 3, sleeping in an excessively hot room. Para properly makatulog, ang body ninyo ay biologically kailangan na mag-lower ng core body temperature. Kung ang room ay too hot at walang ventilation, ang body ninyo ay nag-struggle desperately all night. Ang heart ay forced to work much more intensely pumping blood. Sa especially hot summer nights, kayo ay gigising ng maraming beses, nararamdaman ninyong restless, at kinaumagahan gigising kayong exhausted. Ang excessive heat ay drastically nag-increase ng sleep fragmentation. Ang practical solution ay lower ninyo ang bedroom temperature between 18 to 21 degrees Celsius throughout the night. Kung mayroon kayong air conditioning, gamitin na walang guilt. Ito ay essential cardiovascular health tool. Kung wala kayong aircon, ang ceiling or floor fan ay tremendously nag-help. Ang warm shower about an hour before bed ay pwedeng mag-help din. Always use highly breathable natural fiber sheets tulad ng 100% cotton or linen. Ang synthetic materials ay nag-trap ng body heat. Mas better na may several light blanket layers kaysa heavy hot duvet. Scientific studies showed
Ang mga taong natutulog sa rooms kept between 18 to 21 degrees Celsius ay may significantly deeper sleep, nag-wake up ng fewer times, at nag-report feeling much more rested compared sa people sleeping above 24 degrees Celsius. May pasyente akong 71 years old na may resistant hypertension. When na-discover namin na natutulog siya sa room maintaining temperature above 26 degrees Celsius all night, simply convincing him to turn off heater, open window, use fan ay nag-result sa such dramatic improvement. Nag-manage namin to reduce one medication. Mistake number 4, eating abundant heavy dinner just before lying down to sleep. Ang old saying, breakfast like king, lunch like prince, dinner like pauper, ay may solid scientific basis. Kapag kumain kayo ng very large heavy meal at night, ang entire digestive system ay nag-set to work hard requiring enormous blood flow. Ang heart ninyo ay may continue pumping at maximum force. Ang entire metabolism ay stays extremely active when dapat nag-enter na ng night mode deep recovery rest. Ang devastating consequences, ang sleep quality ay literally nag-collapse. Mas mahirap kayong makatulog initially. Hindi makakuha ng deep restorative sleep stages. Dramatically nag-increase din ng painful acid reflux. Ang pag-lying down completely full ay enormously nag-facilitate na ang stomach acid ay tumaas towards esophagus. At nag-keep ng blood pressure dangerously elevated throughout night when dapat falling. Kung regularly nag-suffer kayo ng nighttime reflux, kirsay sleeping preferably sa left side ng body instead of right. Ang proven practical solution, sacred 3-hour rule. Tea your side to make last heavy main meal minimum 3 complete hours before lying sa bed to sleep. Kung pupunta kayong tulog ng 11 finish dinner maximum 8. Ang dinner itself ay dapat purposely light, easily digestible. Focus sa lean proteins tulad ng grilled skinless chicken, baked fish, maraming steamed vegetables, only small portion ng complex carbohydrates. Completely i-avoid ang greasy fried foods, heavy saturated fats, very spicy foods, excess refined sugar or sweets at night. Kung talagang nararamdaman ninyo genuine hunger before sleeping, choose something extremely light small tulad ng small handful ng raw almonds, small sugar-free natural yogurt. Absolutely i-avoid ang industrial cookies, creamy ice creams, anything ultra-processed. Finish eating meal completely, then do 0 to 15 minutes gentle quiet walk. Simple action tremendously nag-help ng digestion. Hydrate very well throughout day pero drastically reduce ang fluid intake last 2 to 3 hours before sleeping para i-avoid na kailangan mag-get up multiple times to go to bathroom. May pasyente akong 64 years old na nag-suffer ng heart attack ng 2D. Na-discover namin ang habit niya ng pag-dine heavily ng 1-0 every night, barbecue rice beans dessert, then went straight to bed. After recovery, simply changing to light dinners yives pito yang ay nag-make ng difference so dramatic. Never na siya nagkaroon ng nighttime problems. Ang heart niya ay finally could rest properly every night. Mistake number 5, most fundamental of all, chronic sleep deprivation na millions ay nag-accept as normal. Sa completely sick modern culture natin glorifies being always busy, always connected 24 hours, ang sleep ay nakikita as dispensable luxury. Ang chronic sleep deprivation, defined as sleeping consistently less than 6 hours and night for weeks, months, years, ay isa sa worst, most destructive aggressions sa cardiovascular system ninyo. Gigantic meta-analysis of multiple studies published in prestigious European Heart Journal ay na-demonstrate with irrefutable clarity. Ang pag-sleep regularly less than 6 hours at night ay nag-increase ng risk ninyo developing and dying prematurely from severe heart disease if impressive 48% compared sa people sleep 7 to 8 hours. Almost 50% increased cardiovascular death risk. Kung any other behavior ay nag-increase ng premature death risk ng 50%, treat ninyo with maximum respect. However, millions consciously nag-expose ng massive cardiovascular risk every night, stealing hours sa sleep na walang awareness ng deadly danger. Ang so-called sleep debt accumulated during week ay hindi paid simply gira sleeping 12 hours straight sa Sunday. Ang body ay desperately kailangan ng consistency regularity sa sleep-wake cycles. Kung gusto ninyo ng simple, powerful intervention,
pumunta kayo outside, mag-expose sa direct natural sunlight at least 0 to 15 minutes right in morning. Ito ay potent biological signal resets internal clock. Ano exactly ang nangyayari inside body kapag deliberately kayo nag-steal ng precious sleep hours? First, progressive resistant arterial hypertension. During normal healthy 7 to 8 hours sleep, ang blood pressure ay naturally nag-lower significantly. Ang chronic lack of sleep ay completely na-prevent nito. Second, uncontrolled systemic chronic inflammation. Ang hindi pag-sleep properly ay dramatically nag-increase ng circulating inflammatory markers. Third, progressive insulin resistance leading to prediabetes. Fourth, obesity, uncontrolled weight gain. Ang lack of sleep ay completely na-deregulate ng hunger hormones, giving intense cravings. Fifth, constant chronic stress. Ang sleep deprivation ay nag-keep ng sympathetic nervous system sa permanent maximum alert. Ang sleep ay hindi lost, wasted time. Ito ay sacred moment ang body performs most critical maintenance work. When ang heart ay finally rests, damaged blood vessels repair, brain cleans accumulated toxins, cells regenerate. Ang pag-steal ng necessary sleep time, exactly ang pag-steal ng vital funds sa maintenance. Sooner or later, ang machinery ay inevitably breaks. Today nad-unmask tayo together ng 5 silent deadly enemies lurking sa darkness ng mga bedrooms. Obstructive sleep apnea dangerously aggravated given sleeping sa back. Sleeping pills used ng walang medical criteria. Hot stuffy bedroom prevents cardiovascular system resting properly. Heavy late dinner forcing body to work processing feast when dapat preparing deeply. And chronic sleep deprivation, fundamental error amplifies all others. Ang tragic story ng pasyente ko na si Tatay Ben, devastating sincere hope serves as urgent wake-up call. Nighttime habits seem trivial may literal life-death consequences. Pero hindi paralyzing fear ang message. Empowerment-controlled destiny ang message. Ngayon nag-possess kayo ng knowledge can save life. Alam na ninyo exactly kung saan hidden deadly traps. Mas importante, alam na ninyo precisely paano I deactivate starting tonight. Hindi ninyo kailangan I make ang all 5 adjustments at once. Choose just one mistake recognized sa current routine ninyo, easiest to correct. Start implementing change tonight. Maybe simply placing large firm pillow sa back to force sleeps aside. Maybe lowering air conditioner temperature. Maybe turning off bright screens hour earlier. Bawat small positive change ay significant victory sa cardiovascular health longevity. Huwag ninyong underestimate absolutely transformative power ng good restorative safe night sleep. Maraming salamat po from the bottom of Israel heart kayo nag-accompany sa complete end ng video. Kung ang content ay enlightening useful, sincerely ko kayong hinihiling. First, urgently I share ninyo ang video right now o sa WhatsApp, social networks, sa parents ninyo, sa friends over 50, anyone truly love one protect. Second, I click ninyo ang next recommended video. I leave ninyo ang powerful like now. I subscribe sa channel. Receive more content protects health. I activate ang notification bell. I comment below kung which sa 5 mistakes recognized sa routine ninyo and which correct first tonight. Remember always ang health and life literally hands choices make even while sleeping. You have all control. Use power wisely. Mag-ingat kayo ng very well. Sleep safely po. Stay with me po kasi sa susunod na ilang minuto, ilalabas ko ang fatal habit na parang time bomb para sa heart at brain ninyo. At ang mas importante, ipapakita ko kung paano ang simple change na pwede ninyong gawin tonight ay literal na makakapag-save ng buhay ninyo at magdadagdag ng healthy years sa inyong existence. Ako po si Ilse Maricel Santos at sa aking mga taon bilang doktor dito sa Pilipinas, nakita ko na ng sobrang dami kung paano ang mga habits na mukhang walang problema ay nagtatapos sa devastating tragedy para sa buong pamilya.